Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pangangalagaan ang mga Pilipino sa ibang bansa at nagpasalamat sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Binuo ang Department of Migrant Workers upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga OFWs. Mahigit 7,000 overseas Filipinos ang nag-repatriate ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos mula January hanggang November 2022. Tiniyak ni Pangulong Marcos na kumikilos ng gobyerno para sa mga pabahay at scholarship ng mga OFW para sa kanilang pamilya. Trabaho para sa mga OFW, 255,429 overseas Filipino workers ang natanggap sa trabaho sa unang 100 days si Pangulong Marcos sa pwesto. Ito ay 45% na mas mataas kaysa noong mga nakaraang taon. Nakapagbigay ang One Repatriation Command Center ng tulong sa mahigit 5,066 ng mga OFW kung saan 1,635 sa mga kaso na ito ay matagumpay na naresolba sa pagbabalik ng mga OFWs. Sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisikap ang gobyerno na gawing mas accessible ang mga serbisyo nito sa mga OFWs saan man sila naroon sa mundo. Magbubukas ang Pilipinas ng konsulado sa Busan, South Korea upang magbigay ng mga importanteng serbisyo consular sa mga Pilipino sa southern part ng peninsula. Itinatag ang OFW Children's Circle upang suportahan din ang mga anak ng OFWs. Isang programang pabahay para sa mga overseas Filipino workers o OFW ang bubuksan bilang pagdiriwang ng National Shelter Month. Sa ilalim ito ng programang Expanded 4PH program na bubuksan ng Department of Migrant Workers, Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po.